Hi everyone, it's Jen Pactanen here, and for today's video, or for today's travel vlog guys, join me as I travel for the very first time, 3 countries, all in that exact same travel period. So, welcome to my Indo-China travel vlog guys. Recently lang open ang bagong route, si Cebu Pactanen. So, may direct flight na, thankfully, from Cebu to Thailand via Don Muang International Airport. So, for context, hindi ko naman din first time dito. I've been here last month with my brother, pero hindi ko lang siya na-vlog kasi madalian lang yung trip na yon. 5:48 AM Thailand time, and it's 6:48 AM in the Philippines, so 1 hour behind si Thailand. So, ito yung bag ko ngayon. Hindi ako nagdala ng maleta. Yan! Ayan, I'm gonna share what my bag is. This is from Decathlon, 4 class na bag na 40 liters lang naman. May tambay muna ako dito guys kasi sobrang aga pa, and 2:30 pa naman yung check-in ko. And sa may Pratunam area ako magsistay kasi bet na bet ko talaga yung area na yun. From Cebu, wala naman din ako masyadong naging problema or issue sa immigration. Maybe because I'm a frequent traveler din. So, pumunta ako ng Thailand last month, which is October 2024, and now is November 18, 2024. So, ayun, wala silang masyadong tinanong. Siguro sa immigration, yung tinanong lang is saan ako pupunta. Tapos, yung nakakatawa pa is yung immigration officer na kumausap sa akin is yung exact same immigration officer din na kumausap sa akin or nag-interview sa akin sa last travel ko sa Thailand. Tapos, tinanong niya, nanggaling ka na dun, diba? Sabi ko, oo, last month. Tapos, tinanong niya lang sa akin kung kailan ako uuwi. Sabi ko, December 8, which is like 21 days, if you really count, no? Pero wala naman din siyang, chill lang siya, wala siyang tanong ni hotel booking ko, hindi niya tinanong. Nagpa-print pa naman ako, diba? Tapos yung return ticket ko, hindi din niya chinek. So, there is really beauty talaga, guys, in really having a good travel record kasi they will really trust you. And I did have less questions than everyone else. And then pagkadating ko din dito sa immigration ng Don Muang dito sa Thailand, wala siyang tinanong sa akin. Wala. Tinatakan niya lang, tapos nagpa-picture lang ako, nag-fingerprint, and that's it. Kasi siguro nakita na sa system nila na nanggaling na ako dito last time. So I wanted to share with you that I used my GCash na ATM, not my debit card. Kasi I realized na sobrang hassle pala pag tumatawag pa ako sa Union Bank para mag-travel advisory compared sa when I use my GCash card na MasterCard. I only immediately went to any ATM machine na bet ko, and then automatic na siya nag-dispense ng money. Ayan, ito yung Krungsee ATM. Yan yung immigration section guys, yung nasa taas. Tapos you just have to go downstairs, and then you would see malapit siya sa information ng Don Muang Airport, Terminal 1. And then you can just go see itong mga hilera ng ATM. Ayan guys, so ang gagawin nyo is, here's my GCash card, and of course, per usual, papasok nyo lang. And then, ayan. Ito, wala siyang printer. Continue mo na lang. So, say yes. And then, of course, enter your PIN. Then, yes. And then, ito ka. Select language ka. And then, English. And then, withdrawal. So, ito yung mga amounts, guys. You can withdraw as low as 500, and then you can withdraw as high as 30,000. So, example lang, 500. And then, yung amount in baht is 500, but yung withdrawal fee niya is 220. So, ayan. No na, kasi nakapag-withdraw na ako. Please take your card. So, hopefully naman, magka-idea kayo kung paano magkabat
hindi talaga ako usually exchange ng pera, like peso to baht. Kasi, for me, sobrang hassle ng pumila. And I'd rather pay the 220 withdrawal fee rather than just lining up there. For convenience na din. And again, kanya-kanyang trip naman din yan. After kong lumabas dito sa arrival area ng Don Muang Airport, I need to claim my SIM card, my Thai SIM card dun sa Klook. So, I'm gonna show you kung saan siya nire-redeem. And ang kagandahan is, pag sa Klook ka, usually talaga, sila talaga yung nagsiset up tsaka nag-insert ng SIM card. So, ikaw, ano ka na lang, plug and play ka na lang, diretsong gamit ka na lang din ng SIM card mo. I think I got it for 410 or 415 pesos sa Klook. I-flash ko na lang sa screen, guys, kung magkano ko siya kinuha. And then, nakalimutan ko kung ilang gig, pero it's good for 10 days. And I'm gonna be staying here sa Bangkok from November 18 to Saturday, November 23. So, technically, 6 days lang siya. 5 days, 6 days. Dala-dala ko na lahat ng buhay ko in this 7 kilos bag. Ayan. And then, also, of course, as a VA freelance, I'm still gonna be working. Although, next week, Thursday, Friday, I will be out of the office kasi nga, Thanksgiving yan sa US. Sobrang saya ko lang, sobrang grateful ko lang na finally, may direct flight na from to Thailand. Kahit ano pang airport yan, as long as maglaland sa Thailand. Kasi nga dati, gusto kong mag-Thailand, pero palagi siyang via Manila. And ayokong mag-layover sa Manila kasi sobrang hectic and busy doon. So ayan, pagkalabas mo ng arrivals area sa Don Muang International Airport, lapit ka lang dito sa stall that says, True Welcome to Thailand's Best Network. Ayan, actually dalawa silang stall, guys, pero dito ako sa exact stall na to. You would see may malapit na exchange tsaka taxi service. And malalaman mo na ito yung exact spot kasi katabi lang siya ng Lawson. Ayan, and then when you approach the staff, just prepare yung Klook voucher mo and of course your passport so that you can claim your SIM card. Ayan, ito yung Happy Tourist SIM card ko from DTAC. Good for 10 days. Mission accomplished. Nakapag-claim na tayo ng SIM card. So, ang next goal ko naman is kumain ng crab fried rice. So, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven. Yan, pasok tayo. Ito guys, my gosh. Oh my gosh, finally, my gosh. Ayan guys. Sobrang sarap nito guys. Sobra. My favorite. I love this guys. Sobrang sarap nito. Like, nung last na punta ko ng Thailand, siguro mga 3 or 4 times ko siyang paulit-ulit na kinakain. Hindi ako nabuboard sa kanya. Sobrang sarap na sarap ako sa crab fried rice nila. Ulit ako sa inyo yung crab fried rice nila. Ayan. Kita nyo yan. Sobrang sarap. Tapos makakita mo talaga na may cut ng crab fried rice. I mean, ng crab. And then, ang bet na bet ko is yung kanin nila. Talagang hindi siya basa na ewan. Time check guys, it's 9:46 AM in Thailand and nakatulog ako ng very light, and now nandito ako sa CR kasi nag-freshen up ako ng very light lang din
And then, nag-arrange ng stuff. Kasi, I will go to my hotel na. Sobrang excited lang ako guys. Kasi yung get up ko talaga. Tsaka yung atake ko for today's vlog is sobrang ano talaga yung get up. For the backpacking realness, andyan pa ganun. Nakaka-excite, nakaka-excite. Ang goal ko ngayon is makasakay ng bus from ano bang tawag na ito? Makasakay ng bus from here, A3 na bus from here to Pratunam area. So mas better guys kung magbabas kayo from Don Muang kasi 50 baht lang. And ayun. one stop lang kayo. Dun lang sa may Indra Square. Sabihin niyo lang sa sa parang conductor nila. Ayan. Dito tayo sa Gate 6. Sa Gate 6 tayo lalabas. Ayan. Gate 6. Diyan sasakay ng bus. Sakayan ng bus guys. So A1, A2, A3, A4 iba-iba yung destination nila, pero ang sasakyan ko is itong A3. Depende yan sa kung saan kayo mas guys pero for me na staying sa may Pratunam, sa A3 ako mas mas malapit. Indra Square. Papunta. So finally guys, nakarating na din ako sa Pratunam area. Ito yung bus stop opposite Indra Square. So ito yung mismong bus stop. Malalaman mo kasi may mga itong mga tanim-tanim. And then malapit siya dito sa Aralia Massage and yung Bright Smile Dental Clinic. Ayan. So ito yung mga bus numbers na magsustop sa exact stop na kinatatayuan ko. Ayan. Opposite Indra Square bus stop. Kasi, nasa harap lang yung mismong Indra Square Mall. So, nandito tayo ngayon guys sa tapat ng Indra Square. So, yan yung Indra Square guys. Yan. Yan, Indra Square yan. Yan. And yung bus stop ng A3 is yung sa unahan. So yung parang may mga tanim-tanim, etc. And yung goal natin is dapat we need to cross the street. Sige guys, sasabay tayo sa may tatawid na lalakay. Ayan, nakatawid tayo. Ay, okay. So, ang goal is makapunta sa hotel natin guys, which is located sa may Pratunam area. It's 11 AM something, mga 11:30. Medyo traffic yung from Don Muang Airport guys to the bus stop. Parang mahigit 1 hour something ata dahil sobrang traffic. So dito sa Pratunam Market guys, ang daming nagtitinda ng mga damit, wholesale tsaka retail. Ang daming mga nagtitinda ng pagkain, mga desserts, mga sticky rice.
Ang daming mga malls dito na nagtitinda din ng mga damit. So, kung bet nyong mag-shopping, shopping paradise talaga tong lugar na to. So, pagka tawid nyo sa may Indra Square, guys, ang gagawin nyo lang is, if same na hotel yung ibubook nyo, yung hotel ko pala is sa Amber Inn, and you just need to cross the street towards Indra Square, and then papasok kayo straight going inside the market. Ayan. Diba? Ang ganda. So, makakita mo tong Bayoke Tower, tsaka itong Indie T-shirt shop. Yan. Ang gagawin is, you have to turn to the right side. Ayan. Tapos, pasok tayo sa may eskinita. Ayan. So, may Priceway, tsaka itong hook, whatever. So, tawid tayo. And straight ahead na naman. Ayan guys, yan yung magiging eksena pag sobrang lalaki ng mga maleta na dinala nyo. Tapos papasok kayo dito sa market. Para lang talaga siyang maliit na eskinita, guys. Para siyang Changi or Divisoria. Ayan, so diretso lang kayo. Ka-check-in ko, guys. Baka kakain muna ako ng lunch and then magsi-sticky rice. And then siguro pupunta saglit sa Central World. Ewan. We'll see. Yan. Sobrang ano talaga siya, guys. Medyo maliit lang yung daan. Tapos ang daming mga kasabayan na tao tsaka sasakyan. And then, pag may nakita kayong parang food center, guys. Yan. Yung One Food Center. Kainan yan nga, guys. Parang food court. Ito na yung eskinita. Straight to Amber Inn. So, yan. Straight ka lang. Sorry. Straight ka lang. Kasi nasa unahan pa siya. So, makikita mo naman yung signage. Then, ito yung sleep station, guys, kung dyan kayo. Pero yung Amber Inn, nasa unahan pa. Nasa ano lang siya, harap ng City Inn, or City Inn, Pratunang na hotel, tsaka yung Grand Alpine na hotel. Okay guys, we're here sa Amber Inn. Yan, pasok tayo. Hello. So, check-in is 2:30, right? 2 p.m. At 2 p.m. Next goal naman is kumain. So, ayan. Medyo nagugutom na ako. So kumain ng rice. Order na ako, guys. Kailangan talaga pag mag-order kayo, sabihin nyo if gusto nyo ng not so spicy or spicy. Kasi usually talaga sa mga pagkain nila, talagang ano talaga maanghang. So kung very low yung tolerance mo sa sa maanghang, kailangan mo talagang i-indicate na ayaw mo ng maanghang. Then, ayan, bumili lang ako ng cola. Hindi ko alam kung masarap yan. Baka, akala ko kasi Coke, pero may own version pala sila. Then, nag-order lang ako ng beef with omelette.
Hi everyone! So, ayan. Nakapag-check-in na tayo. Pero prior to this, guys, since nakarating ako dito ng around, like after ko nag-lunch, mga 12 pa yun. So, nagpamasahe muna ako ng very light foot massage. Hindi ko na na-vlog yung foot massage, guys, ha? Pero sobrang sarap. As in. And then, happy hour kasi. So, usually, cheaper yung mga rates. Yung 1 hour massage ko is 180 baht. Usually, mga nasa 200 baht yung parang happy hour nila. Pero yung sa shop na yun, parang sabi nila, parang bagong shop siya. So, yun yung reason why 180 baht yung price niya. Which is not bad. And sobrang galing na nag-foot massage sa akin. So, ayan. Anyway, nakapag-check-in na tayo, guys. It's 1:54 ng hapon dito sa Thailand, and yung check-in time ko dito sa Amber Inn is 2 p.m. So, ayan. Room tour muna tayo ng very, very quick para makita nyo kung ano yung nabook ko na room. Ayan. So, ayan. Pagpasok mo ng room, guys, ito yung bubungad sa'yo. It's a very small room, pero if you notice, sobrang laki ng bed. But anyway, let's backtrack a bit. So, ito yung door. And then, sabi nila, hindi na daw need isaksak kasi may power na. And then, ito yung mga lights. And then, may trash bin. And then, dito sa right side ng room, ito yung toilet and shower. So, it's very decent naman in a way, diba? Like, it's clean. So, yun yung importante. Ayan, may trash bin, may sink. And then, ito yung mirror. And then, may mga libreng toiletries naman na sila. So, ito yung shower cap. May libreng shower gel. May shampoo, conditioning shampoo. Ayan. In all fairness. And then, good thing, may ano na sila, toothbrush. Kasi hindi na ako nagdala ng toothbrush kasi para less na din sa timbang. Ayan. And, oh, amazing. May bidet. Nakaka-proud. Ayan, ito yung toilet. Tissue paper. And then, hot and cold. And then, ito yung handheld na shower. Ayan. That's it. Very, very nice and clean. Yun yung importante. Ayan. Sira natin. Let's close this. And then, after that, may ano siya, parang may sabitan. And then, may maliit na mirror for your makeup and whatnot. And, you know, even a little bit of, like, OOTD. Hindi siya full length, though. But, it's good. It's good, given the price. And then, may water heater. May hair dryer. And then, may libre na din silang pati. And, ano ba to? Kape. Ayun, and then may pa-tissue. Ang cute ng lagayan. Then may libre na din silang water. If you noticed, guys, dalawa. For 2 kasi itong room na nabook ko. And, ayun lang. Ayan, for 2. But, that's fine. And then may table. I mean, ito yung table, technically. And then ito yung chair. Yung chair lang, hindi siya, wala siyang sandalan. So, that's sad. Pero, okay lang yan. And then, upon checking in, ito yung binigay nila sa akin. Apart sa binigay nila na, guys, key card. Ayan, nasa room 305 ako. And then, for floor number 3, yung password ng wifi is Happy Stay. But anyway, ayan. Binigyan ako ng, parang, anong tawag na ito? Parang bag na, yung laman daw is remote. Remote ng TV ata. And ng aircon. Ayan. So, ito. Remote ng aircon and then remote ng TV. And siguro itong isa, remote din to. Remote ng TV and remote ng cable ata. Hindi ko sure. Anyway. I don't think I'm gonna use it except sa aircon siguro. Ito na natin. Ayan. And then, my TV, of course, and then my refrigerator. Ayan. Gustong-gusto ko talagang may ref yung room, guys, kasi para makabili tayo ng, drinks, tsaka ilalagay natin yung mga tubig natin sa ref para malamig. And then, my aircon. Ito yung aircon. And then, ito yung mga ilaw. And then, ito yung dalawang tuwalya. And then, face towel. And then, ito yung bed. Malambot na malambot. I love the bed, guys. If you notice,
Pak, sobrang comfy. Pang 2 tao, pero ako lang yung mag-isa. Diba? And then, hindi ko alam, pero may view pala siya sa labas, guys. So, may window siya. So, sa labas, like sa harap lang ng hotel, guys, sa Amber Inn, may malapit na 7-Eleven. And then dito sa gilid, may mga nagtitinda dyan ng mga kung ano-anong mga pagkain. Parang karinderya, gaming nila, ganon. Tapos may mga nag-aano din, mga nag-aarkila. Kung gusto nyo umarkila ng tours or transport, taxi, etc. Ayan, ang daming nagtitinda. In fairness, gustong-gusto ko yung hotel na to kasi malapit sa 7-Eleven, like, ilang kembot lang or ilang tumbling lang, nandun ka na. Sorry. Yan. Diba? Sobrang nice. And then, guys, tingnan nyo naman yung bed, guys. Sobrang lambot. So, as in, pinili ko talaga tong hotel na to dahil sa location and dahil sa kutsyon. Anyway, ayan. And then, may space din for you to hang your clothes. Ayan. Yung ref. And then, kung gusto mo mag-charge, ayan. And then, pwede ka ding mag-charge dito, na side. Malapit sa bed. Pero wala silang bedside table, guys. So, I don't know if deal breaker yan sa inyo. Pero, it doesn't really matter, to be honest. Ayan, di ba? Ang aliwalas lang ng ang aliwalas lang ng dating ng kwarto. Ayan. And yung gustong-gusto ko is, for example, gusto nyong mag-makeup. Di ba? Pwede kayo dito sa harap ng bintana. And, pak! Natural lighting for the makeup. So, I'm so happy. Kasi pag gusto kong tumingin sa labas kasi naboboard ako. O, diba, pak? Ayan, sobrang nice. Tapos, paglabas niyo guys, nasa Pratunam na kayo. So, I got this room ng around 8,500-ish pesos. And I'm gonna stay here for 5 nights ba? Parang 5 nights. So, from November 18 yung check-in ko up until November 23 yung check-out ko. So, 8,500 something. Feel ko, pag early kayo nag-book, parang mas makaka-discount pa kayo. I booked this via Agoda kasi Agoda talaga ako nagbo-book. So, yan. 5 nights. And then, I paid 8,599.42 pesos. So, nasa, ano na siya, 8,600. So, 8,600 divided by 5 nights is, i-compute natin para may magka-idea naman kayo. And by the way, this is good for 2 ha. Sa akin lang, ako lang mag-isa. 8,600 divided by 5. So, nasa mga 1,720 yung per night for 2. Good for 2. So, if dalawa kayo ng friend mo sa room na to, share kayo, 1,720 divided by 2, nasa 860 pesos lang per night itong particular na room na to. Ang room na binook ko is double room with city view, non-smoking, 1 double bed. For all my freelancer, solo traveler girlies out there, mga friends ko lang na gustong mag-try mag-international travel, diba? So, I hope you find courage and motivation seeing me traveling alone. Hindi hadlang yung ikaw lang mag-isa or solo ka lang, na hindi mo ma-explore yung mundo or yung mga places na gusto mong puntahan just because pinangungunahan ka ng takot at wala kang kumpiyansa sa sarili mo. So, ayan, I hope you find that courage in you while watching me. But anyway, so much for the talk, guys. Thank you guys for watching and see you later, mamayang gabi. Ayan, nakalak na. And dito sa labas ng ano ko guys, hotel room, super lapit ko lang sa weighing scale.
ไปแล้วเขาทำให้ของเสียหายอ่ะ I just got back sa hotel and kakain muna tayo ng very light. So ayan. Hindi pa naman ako nauumay sa crab fried rice, guys. So, binili ko na naman siya. And then, bumili ako ng mango sticky rice. So, yung mango sticky rice sa gilid-gilid, guys, is 50 baht. Ayan. Authentic mango sticky rice. And then, bumili ako ng ice sa 7-Eleven kasi lalagay ko siya sa baso. Ayan. And then, Coke. Tawag na ito. Meiji na banana milk. And itong probiotic milk. So, iinom din ako nito later. And then, for snacks later, kasi mag-work ako ng very light for my VA tasks. Ayan. So, ham and egg, mayonnaise, double pocket sandwich. Iniisip ko lang, like, paano kayo na-manage ng Thai government yung, ayun nga, yung use of, like, single-use plastic. So, ayan. I just wondered. Kasi grabe talaga yung plastic, guys. Like, it's everywhere. Charot.